Parang umaga sa lahat at kami po ang Group 2 at handa na po namin iharap sa inyo ang aming ulat hinggil sa pagsasapribado, nasyonalismo ng korporasyon at ang stock market. Inaasahan namin na kayo ay masisiyahan at maraming matututunan sa aming presentasyon. Good morning everyone. So ako ang part sa among report is pagsasapribado ng korporasyon ng pamahalaan. So ang pagsasapribado everyone kay maon siya ang pagbalhin sa mga government-owned and controlled corporations sa pribadong sektor. So, ang pribadong sektor, kay mao ni siya ang kanang privately owned or dili na kontrolado sa government. So, ang nag-start ani kay si Corazon Aquino. So, kay baligya niya ang government-owned and controlled corporations kay non-performing assets naman sila. So, meaning guys, ginabaligya na niya ang mga corporations na wala na gamit and yes, wala na siya, mingaw na siya. Tapos, ginabuhat ni siya aron makaipon ta. Ginabaligya ni Corazon Aquino para makaipon ang pamahalaan para sa other programs na ibuhat diri sa Philippines. Tapos guys, karamihan sa mga nabaligya ng korporasyon guys, kay mo ni ang ginakontrol ni Heming Ramos, Heming Marcos na sekwester ng pamahalaang Aquino. So, tulad ng kuan guys, ng Philippine National Bank or PNB o Philippine Airlines PAL. So, balik ko, mo ni siya ang paraan para makaipon og pondo para sa mga proyekto or programa nga ipahitabo diri sa Philippines. Ano makaipon? Example ano niya guys kay kanang Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. So, ang chart 19.3 is nagashow ni siya sa detalyo sa pagsasapribado. So, muuna siya sa pamahalaan, sunod sa korporasyon, dira na dayon ang pagsasapribado. Maraming nagsasabi na mas epektibo ang pribadong sektor sa pamamahala ng mga korporasyon at pagkakaloob ng mga serbisyong kailangan ng tao. Sa katunayan, isa ito sa kondisyon na ipinapataw ng IMF at WB sa mga pautang. So, ang IMF o International Monetary Fund kay usa na siya ka international nga organisasyon nga naghatag og pinansyal nga suporta og tabang sa mga nasod aron mapadayon ang economic. Tapos, ang WB o World Bank kay usa ka kagrupo sa mga international nga institusyon nga nagahatag og pautang og teknikal nga tabang sa mga nagprogress nga nasod alang sa mga proyekto nga nagdevelop sa kalidad. Ang MWS, PNB, Philippine Airlines, National Steel Corporation, Manila Hotel, Petron Corporation at iba pa ay ilan lamang sa napasailalim sa pagsasapribado na isinagawa sa tatlong paraan tulad ng divestiture, voucher at contracting. Divestiture, pagpili ng mga negosyo na may komersyong potensyal sa pribadong sektor. Ang divestiture daw kay ang proseso sa pagbaligya o pagpalit sa mga negosyo nga may komersyal nga potensyal sa mga pribadong sektor. Contracting, ang paglagda ng kontrata ng pamamahalaan na ipinagkaloob sa pribadong kumpanya. Ang pamamahala ng mga produksyon ng produkto at serbisyo. Ito ay ginagawa upang masiguro ang supply ng mga produkto at serbisyo sa pamimilihan. So, ang contracting kay ang pag-sign o kontrata sa gobyerno nga gihatag sa mga pribadong kumpanya nga naga-manage sa produksyon sa mga produkto ug serbisyo. Gihimo ni siya para masiguro ang supply sa mga produkto ug serbisyo sa merkado. Voucher, ang paggamit ng garantiya, ang pamamahalaan ay magbibigay at mag-i-issue ng mga katibayan na magagamit ng mga mamimili sa pagbili ng mga produkto at serbisyo ng mga pribadong kumpanya tulad ng mga health certificate card na magagamit ng mahihirap
na mamamayan upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan. So, ang voucher kay ang paggamit sa mga garantiya o kontrata nga gihatag sa gobyerno aron magamit sa mga customer sa pagpalit sa mga produkto o serbisyo sa mga pribadong kumpanya. Ang example ani kay healthcare card or discount voucher nga magamit sa mga nangangailangan. Nasyonalisasyon ng korporasyon. Ang nasyonalisasyon ay pamamahala ng pamahalaan sa mga negosyo, industriya at korporasyon na lumilikha ng mga produkto at serbisyo na kailangan ng mga mamamayan, pinangangasiwaan at namumuhunan ang mga pamahalaan sa ganitong negosyo at korporasyon upang mabigyan ng proteksyon ang mga mamamayan laban sa mga negosyante na naghahangad ng malaking tubo. Ang mga government-owned and controlled corporations or GOCCS o mga korporasyon pagmamay-ari ng gobyerno tulad ng National Power Corporation o Philippine Amusement and Gaming Corporation, Land Bank of the Philippines, Government Service Insurance System, Social Security System, at ilan pang malalaking korporasyon ay hinahawakan ng mga pamahalaan upang mabigyan ng serbisyo sa mga tao at imonitor ang takbo ng negosyo at pagtatakda ng presyo sa mga produktong pinuproduce. Ayon sa Chart 19.5, ang pamahalaan ay humahawak din ng korporasyon. Kapag ang pamahalaan ay humahawak ng korporasyon, ay nagsasagawa ng nasyonalisasyon. Nangangahulugan ito na ang pamahalaan ay kumukuha ng kontrol sa mga pribadong kumpanya o industriya. Sa ganitong paraan, maibabalik sa taong bayan ang anumang tubo na nakukuha ng pamahalaan sa mga hinahawakang korporasyon. Iminumungkahi sa ilalim sa nasyonalisasyon ang industriya ng langis para sa magarantiya na hindi sobra-sobra ang tubo ng malalaking korporasyong langis tulad ng Shell, Petron at Caltex. Stock market. Ang mga tao na may sobrang salapi ay nag-iisip kung saan dadalhin ang kanilang salapi, mag-iimpok ba o magnenegosyo. Ang ilan ay iniimpok ang kanilang salapi sa bangko upang kumita ng interes. Ang iba na mas gustong kumita ng malaki ay nag-i-invest ng kanilang salapi sa iba't ibang paraan tulad ng pagbili ng stocks or bonds. So, kaning stock market kay isa siya ka sistema kung saan ang mamimili at nagbebenta ng mga share ay nagtatagpo. Ang stock market ay isang lugar kung saan ipinagbibili at binibili ang mga share ng mga kumpanya. Ang stocks ay tanda ng bahagi ng pagmamay-ari ng isang korporasyon, samantalang ang bond ay isang sertipiko na ini-issue ng korporasyon o pamahalaan kapalit ng inuutang na salapi. So, kaning stocks ang stocks ay mga bahagi ng pagmamay-ari ng isang kumpanya. Kapag bumili ka ng stocks, nagiging shareholder ka at may bahagi ka sa kita ng pagkalugi ng kumpanya. For example, sa Apple Inc. Kapag bumili ka ng stocks ng Apple, naging bahagi ka ng kumpanya na gumagawa ng mga iPhone, iPad at iba pang mga produkto. So, maaari kang kumita ng dividends kung maganda ang kita ng Apple o kung tumaas ang halaga ng iyong stock. So, kaning bonds ang bonds ay mga utang na ibinibigay ng mga kumpanya o gobyerno. Kapag bumili ka ng bond, nagpapautang ka sa issuer at sa halip makakatanggap ka ng interes sa loob ng takdang panahon. For example, sa Philippine government bonds, ang gobyerno ng Pilipinas ay naglalabas ng bonds upang pondohan ang mga proyekto tulad ng mga kalsada at paaralan. Ang stocks at bonds ay tinatawag na securities. Ang securities market ay tinuturing na economic market.
So, kanang economic market ay isang lugar kung saan nagtatakbo ang mga mamimili at nagbebenta upang makipagkalakalan ng mga produkto at serbisyo. Kung saan ang nabibili at bumibili ng stocks ay advance ng mga korporasyon at pamahalaan ay nagtatakbo. Isa na rito ang stock market, isang organisado, bilihan at palitan ng securities. Ang mga tao na may sobrang salapi ay nag-iisip kung saan dadalhin ang kanilang salapi. Mag-iimpok ba o magnenegosyo? Ang ilan ay iniimpok ang kanilang salapi sa bangko upang kumita ng interes. Ang iba na mas gustong kumita ng mas malaki ay nag-i-invest ng kanilang salapi sa iba't ibang paraan ng pagbili ng stocks o bonds. Ang stocks ay tanda ng bahagi ng pagmamay-ari sa isang korporasyon, samantala ang bond ay isang sertipiko na ini-issue ng korporasyon o pamahalaan kapalit ng inutang na salapi. Ang stocks at bonds ay tinatawag na securities. Ang security market ay tinuturing na economic market kung saan ang nagbibili at bumibili ng stock at bonds ng mga korporasyon at pamahalaan ay nagtatagpo. Isa rito ang stock market, isang organisado, bilihan at palitan ng securities. Sa madaling salita, ang stock market ay isang sistema kung saan maaaring mag-invest ang mga tao upang palaguin ang kanilang pera sa pamamagitan ng pagbili ng stock at bonds.